condo para hindi siya umalis, nakikiusap pa yung nanay ko. Walang walang alam yung nanay ko. Natataranta siya, tarantang-taranta siya. Sabi niya, "Ikaw din yung sasakyan, di ako makapunta." Naghanap-hanap pa daw siya ng masasakyan, marerentahan, sabi niya gano'n. Tapos ano, tinatanong daw niya kung ano nangyari, hindi naman daw sinasagot ng maayos. Ang sinasabi, kunin mo yung anak mo," sabi niyang gano'n. And then grabe yung umiiyak siya nun. Dun dun na ako na ano, dun na yung, okey, ta sobra na 'to, eto na yung magpapatigil sa'kin, sabi kong gano'n. Eto na yung magpapatigil sa'kin. Tapos nakita ko yung convo, "Lakas ng tama mo," gano'n. "Talaga ba? Nakakatawa ka," yung mga gano'n. Anong sagutan niyan? Yung nanay ko nagmamakaawa sa kanya, "Mag-usap-usap tayo kasama yung family mo para alam din, para may pumagitna." Pero ayaw nung isa. Di ko alam bakit ayaw talaga. Pero si mama, wala na siyang kasi, si mama hindi talaga niya ako makokontrol. Sino bang makakakontrol sa'kin? Ako. Ako, 'pag sinabi kong ayoko, ayoko. Kaya wala din siyang magawa. Tapos ayun, sabi ni mama, uwi na lang tayo, uwi na kita gano'n. Do'n na lang ako sa bahay, 'di titira ulit, uwi na kita, sabi ko gano'n. Ta's sabi ko sa kanya, ayoko talaga. Sabi niya, "Sige dito na lang ako," sabi niya, "Babantayan kita babantayan kita, hindi kita iiwan dito. Dito na lang ako," sabi niya. "Hindi na muna ako magtatrabaho," sabi niyang gano'n. "Babantayan kita dito." Ang gago mo, ang gago mo, binastos mo yung nanay ko. Respeto binigay ko sa pamilya mo, binastos mo yung nanay ko. Simula nun, nung after nun, hindi ko na siya kinausap, as in, yun yung no contact ako sa kanya, hindi ko siya kinausap talaga. Hindi ako nag-reach out or ano, hindi ako, yun na yun. Kasi sabi ko 'pag dinisrespect na yung nanay ko wala na. Hindi, kasi nakita ko yung conversation, eh. Nakita ko awang-awa ako sa nanay ko, awang-awa ako. Yung anak niyo sabi, yung anak niyo ginugulo buhay ko, gano'n. Ginugulo yung grabe, ang ayos ng, ah, pakikisama namin talaga. Yun yung pinakamasakit, yung tumakbo yung nanay ko ta's sabi niya, "Tama na," gano'n, nakikiusap talaga sabi niya sabi niya sa'kin, "Nakikiusap ako sa'yo nak," sabi niya gano'n, sa Kapampangan, "Nakikiusap ako sa'yo, hayaan mo na," gano'n. And dun ko na-realize na God's plan, papunta na yung sasakyan. Actually pagdating ni mama ko, nandun na din sila CL para sunduin ako. Hindi ako pinatuloy dun. Hindi ako pinatuloy ng tadhana, sabi niya gano'n. Ta's pinipilit ko si mama, sabi ko, "Hindi, tutuloy ako kasi ang hirap tanggapin, makita siyang masaya," gano'n, parang gano'n. Ang hirap i-process nun na ginawa niya yun tapos sobrang saya niya. And then sabi ko, "Hindi ma, tutuloy ako," sabi niya. Sabi niya, "Hindi kasi baka kung ano pang mangyari, baka masaktan ka ulit dun," sabi niya gano'n. Hindi niya talaga ako hindi niya talaga ako ano, pinatuloy.
Tapos kami lang dalawa, kami lang dalawa nasa condo nun, kami lang dalawa. Naglinis siya, pinakain niya yung mga aso kasi hindi ko mapakain, wala yung mga aso dun. Nilinis niya yung mga tae. Alam niyo since umalis siya sa condo, never kong pinakailaman yung condo. Yung mga tae ng aso nandun pa, yung mga wiwi nila nandun pa, never kong pinakailaman. Kung anong nandun, nandun. Yung bedsheet ang tagal din. Tapos nun, um tinatanong niya sa'kin kung nasaan yung mga aso, ako din hindi ko alam kung nasaan yung mga aso. Kasi ang sinabi kasi nag-chat siya dun sa kay CL, ang sabi niya, nasa kanila daw, 'di ba CL, nag-chat siya sa'yo, nasa kanila daw. Tapos nag-chat na hindi ko talaga alam kung nasaan exactly yung mga aso kasi pagbalik ko sa kotse wala sila. So, nasa kanila daw, yun ang sabi. So, ang ginawa ko lahat ng mga kasama dun sa outing na yun pinagcha-chat ko sila. Sabi ko, "Pakitanong naman kay kung nasaan yung mga dogs, pakitanong naman kung nasaan yung mga dogs." 'Di ako nire-replyan, pero may isang nag-reply. Sabi niya, nakila sa bahay nung kaibigan. So, naguluhan ako, saan ba talaga? Para kasi akong jino-joke dun, parang saan ba talaga? So, anong nangyari, pumunta kami muna sa kanila. Pumunta kami sa kanila. Yun, hindi ko muna ikukuwento yun kung ano nangyari dun, basta may kaganapan dun. May istorya yung kapatid nun ni Piknikaki. Yun. Alam niyo nun nung pumunta si mama dun, 'di talaga niya ako iniwan. Kasi yung naghatid sa kanya, yung dalawang tito ko. Tapos ayun, si mama kasi ano, may mga may mga pagkukulang 'yan at hindi per hindi perpekto si mama, may kasalanan 'yan. At alam niyo 'yun, kaya may reason ako ba't malayo loob ko kay mama. And hindi siya perpektong nanay talaga. Pero kasi nanay ko pa rin 'yun, Kahit sino man hindi siya puwedeng husgahan. And since then, dun na kami mas naging close ni mama. 'Yun na yung dun na kami naging close ng nanay ko ulit. Kasi dati nung bata ako, makananay talaga ako. Dun na kami naging close, dun ko siya mas na-appreciate, dun ko siya mas naintindihan, dun ko mas nakita yung pinanguhugutan niya, dun ko siya mas nakilala. Kaya ayun, dahil sa nangyari na yun, mas nakilala ko yung pamilya ko, mas naka-bonding ko sila kasi lumayo talaga loob ko sa family. And ayun. This is a lesson to you. Yes. So, wala pa 'to sa kalahati ng mga binato sa'kin. Gusto ko lang kasing malaman niyo na hindi ako magre-react ng gano'ng bagay ng walang reason, ng walang pinanghugutan. Like, um,
Hindi talaga, hindi. Kahit sino naman hindi. Walang taong magre-react ng gano'n ng walang dahilan. And yun yung gusto kong i-point out sa inyo. Grabe niyo ako hinusgahan, grabe ako hinusgahan ng mga tao. Ang daming nakisali, ang daming nakisali. Kung sino pa yung mga hindi naman ako binigyan chance magsalita, sila pa yung nag-ingay din. Like, grabe din yung damage sa family ko, Yung lolo ko umiiyak, yung tita ko umiiyak, kasi hindi ako makausap. Yes, may natutunan ako sa thread na yun. May nagbago sa'kin. Sabi ko naman sa inyo, may namatay sa'kin. But, um, ako, inamin ko yung mali ko. And I was sorry sa buong public. I was sorry. I was accountable sa pagkakamali ko. I was willing to confess yung pagkakamali ko. Paulit-ulit ako nagso-sorry. And I already did my part. Nag-apologize ako sa mga tao. Kahit sa kanya nag-sorry ako. Actually marami pa akong hindi nilabas kasi ayoko maging petty, ayun. Guys, mali ko talaga yun, maling-mali ko talaga for acting that way, for making an excuse sa mental health ko, for my tantrums, sa pagmumura ko, sa pananakot ko, sa panununod ko, sa pangungulit ko, sa pagiging creepy ko, and kung ano pa man yung mga paratang niyo sa'kin. Ang dami kong pinagsisisihang bagay at willing akong i-confess lahat ng yun. Hindi ako malinis na tao, hindi ako perpekto. Hindi ako perpekto, and mali ko yun. Maling-mali talaga ako yun, kaya inaayos ko yung sarili ko. And wala kayong karapatan sabihin sa'kin na, "Wala, 'di ka naaayos." Yun kasi yung lagi niyang sinasabi sa'kin, "Walang mangyayari sa'yo, hindi ka naaayos." Sobrang sobrang ano lang, sobrang sobrang ano yun, nakakabwisit lang na papangunahan mo yung puwedeng mangyari sa'kin, papangunahan mo yung healing process ko, 'di ba? Sobrang paladesisyon, basta ako, hindi pa ako move on, but I'm moving forward. Ano ba kasi alam niyo hindi naman pala mahirap maging accountable sa pagkakamali. Actually 'pag inamin mo yung mali mo, grabe yung peace. Kasi hindi lang grabe yung peace parang, "Okey, I did my part now, it's time to move forward, fix myself, be better version for myself and family." Kaya 'wag niyo akong inaasar-asar sa ganyan. Ako, I know, alam ko sa sarili ko, I'm doing better. Imagine niyo yun, nung kasagsagan ng issue na yun, I feel like me versus everyone. Kasi even yung mga supporters ko, tinalikuran ako. Yung iba naman napaka-disappointed sa'kin, disappointed sila to the point na hindi na nila alam kung paano nila ako ipagtanggol. Sabi pa nga ng mga supporters ko, "Hindi ka namin ito-tolerate." Yung iba lumaban, oo, pero karamihan talaga nanahimik. Like, natahimik, na-disappoint. Alam ko 'yan, alam kong disappointed kayo nun. Kasi kahit saan ko tignan, ang daming galit, ang dami talaga. Ako mag-isa.
Nung una, oo, pinagtanggol nila ako ta's nung lumabas yung thread, nag-sorry pa nga yung mga supporters ko, 'di ba? Nag-sorry pa sila sa inyo kasi naranasan ng idol niyo yung mga gano'ng bagay. Nag-suffer yung idol niyo sa'kin. Pero ako hindi ko sinabi kung anong mga pinagsa-suffer ko, pero, hinayaan ko sila, 'di ba? Um, Ayun. Alam ko 'yan and it was okey sa'kin. Na-gets ko yung disappointment niyo. Kasi kahit sino naman madi-disappoint talaga sa'kin, eh. And I'm sorry, sobrang sorry kung na-disappoint talaga kayo. I'm fixing myself. I want to be better talaga. Kung alam niyo lang, kung alam niyo lang. So, I'm sorry. Pero grabe, never akong iniwan ng mga supporters ko. Sabi nga ni Morenx, "It's not tolerating, it's choosing to stay sa mga panahong kailangan ng kasama." Madami pa, unexpected yung kay Fairy. Alam niyo ba, kagabi, daming nagko-call sa'kin. Tapos, alam niyo yun, naiiyak na lang ako. Tinawagan ko si Kuting, mga ibang group chat. Kaya ayun, sobrang akala ko October yung pinakamasakit. Etong 3 month na 'to, October, November, December, grabe ang sakit. Nung ano, hindi kami like, mga kasagsagan ng problema namin, wala pang thread nun. Tinakbuhan ko yung mga kaibigan ko, yung kaibigan ko talaga. Kasi ayokong may masabi sila dun sa isa, ayokong i-judge nila yung isa dahil lang sa kuwento ko. So, ang tinakbuhan ko ang mga kaibigan ko talaga na akin lang. Pero siya, ang tinakbuhan niya is yung mga kaibigan namin dalawa, which is naging reason din ng paglalayon. Kasi nagkaroon ng ano, eh, nag-takes ng size. Pero ano, sobrang sobrang thankful ko din na nakawala ako sa circle of friends na yun. 'Cause ang daming
pagbabago ng buhay ko. The way I think, yung perspective ko sa mga ibang tao, nagbago yun. Kasi basta, I'm just so thankful din na nakawala din ako dun. Kasi galing ako sa circle of friendship na yun at alam ko yung mga panglalait namin sa mga ibang tao. Alam ko yung mga ayaw namin sa ibang tao. Basta alam ko yung mga ano, yung mga ayaw ng isa't isa. Like kung kanino sila naiinis, sino yung mga nilalait-lait. And I'm so thankful na hindi na ako ganun. Kaya ayun. And yung mga friends ko ngayon, like grabe yung ano, grabe ang motivation. Sobrang sobrang nagbago yung mindset ko talaga, yung pananaw ko sa buhay. Grabe, grabe yung impact ng mga bago kong kaibigan. And they are the sweetest. Wait lang, may nag-chat. And meron akong ginawa. Nagiging proud kayo sa akin. At for sure, magiging masaya kayo. Ano yan? Sasabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? Um, Naiiyak ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ano, malapit nang matapos yung pinapagawa kong rage room. 'Di ba sabi ko sa inyo ayoko sabihin, 'di ba sabi ko sa inyo pangarap kong makagawa ng rage room. So, yun yung sinisikreto kong matagal na. Actually, ang tagal ko ng pinapagawa yun. And ayun, tahimik lang kasi ako. Hindi ko talaga sinasabi, hindi ko pinapaalam. But I've been working on my business. It's my first official business. And yun yung pinili ko kasi I want to help people like me. Where sa Pampanga. And malapit siya sa mga school dun, sa Angeles. CEO na ba ako niyan? Basta. So, ayun. Ayan siya. Actually, ayokong magbigay ng details pero patapos na siya. Furniture na lang. And then, mag-o-opening na ako. It's my first business and approve yung mga papers ko, approve yung business. May ano na siya, may sa BIR, kumpleto na ang papeles ko.
and bago ko i-announce yun minake sure ko na approve siya. So ayun, sana proud kayo sa'kin. Thank you, nobody. So, ayun, gusto ko lang din siyang i-hype bago ako bago ko siya i-open din. Thank you, thank you. Wala pa. Thank you, Micah. Thank you, Jeneline. Business-minded na si ate niyo. Alam niyo, ang gumawa nun, ang nag-renovate nung puwesto ko is yung tatay ko. Kaya siya yung ano, siya yung gumawa. Siya yung contractor ko. Kasi engineer siya. I will finally have my own rage room. 'Di ba sabi ko sa inyo, alam niyo nung sinabi ko pangarap ko mag-business ng ano, ng rage room. Pinag-iisipan ko na nun yun. So, hindi ko alam kailan ang opening. I think next year. Next month. Kasi welcome natin ng ganun yung New Year. Kasi tapos na siya. Tapos na yung construction. Interior design na lang. Thank you. So, yun yung ano, yun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon na hindi niyo alam. Kasi tahimik ako. At tahimik lang. May idea ba kayo dun? 'Di ba? Wala pala eh. Kahit kutiting. Thank you guys. So, ayun. Yes! Yun yung sinabi kong isusugal ko 'to. Yun, thank you so much. Thank you. Yun yung sinabi kong isusugal ko kasi sumugal talaga ako dun. Kaya 'di ba? Ayun. So, yes, hindi hindi kasi ako ano sa brands, eh. So, business na lang ako. At least ako yung kukuha ng mga influencers, 'di ba? May mga influencers na nga ako niyan, eh. Kunin mo sila Koting. Yes naman, kukunin ko 'yan. Siya yung target ko dun. Basta, CEO na ba ako niyan or hindi? So, ayun sana dumugin niyo yun if you ever feel stress. Kasi mag-aano din ako dun, magtatrabaho din ako dun. Malay niyo bigla kayong pumunta, ako yung sa counter, 'di ba? Ang layo. Sige na, potion itutuloy ba? That's another reason bakit hindi ko din matuloy-tuloy yung potion. Kasi nag-ano ako. So, yun yung pangalawang rage room sa Pampanga.
and balak kong ano, kumuha ng magtatrabaho dun, mga psych student or gano'n. Yung maayos. Thank you. Basta ayun. Sorry if hindi ko sinabi. I wanted it to be a surprise. Yun yung sinasabi ko na may ganap ako, na excited na akong sabihin kasi. And bukas, mamimili na ako ng aircon para dun, kasi air condition yun, eh. Zai! Nandito ka, Zai. Hi. CEO na ako. Iyon. Nakakatuwa nga, eh. Um, 'Pag binibisita ko yung puwesto ko, tapos yung may-ari dun sabi niya, "Ako ang magiging unang ano mo, customer mo," sabi niyang gano'n. "Mapapadalas ako dito," ganyan-ganyan. Tapos even si Absi 'di alam niya yun, sabi niya. Oh, taray puwesto na. Zai, 'pag na-open ko na yung rage room ko, punta ka, ha. So ayun. Siyempre sa opening, unlimited basagan 'yan. Malulugi ako, 'wag na lang. So ayun, next ano, tapusin ko lang siya kasi nga ako din kasi yung magde-design talaga ng interior, eh. Kaya naguguluhan pa ako. Hindi ko alam paano siya papagandahin. Actually kasi 'pag rage room, hindi naman kailangan maganda yun kasi sisirain din, maninira din ng gamit, eh. More on magiging ano siya, secret. Basta ako din magde-design ng logo. Tapos naka-uniform kayo, pero may limit ang pasok. Siyempre hindi naman puwede lahat dun. Tas sabayan mo ng coffee. Hindi ko pa sure kasi ang balak ko dun sa harapan nun, sa harapan nung kasi malawak siya, eh, ang ganda ng puwesto, eh. Dun sa harapan nun ano, ano yun, pansit canton. Uy, masarap yan, masarap yung pansit canton sa Daan-Daan. Ano na ba, pupunta ako bukas dun, titignan ko siya kasi nagawa na yung ano niya, eh, yung so tingnan ko lang. Nagawa na yung nandito yun, eh. Ito yung permit ko. Gigante Angelica Jane. Tapos, ano yun, may pangalan yun, eh. Eto, ayan, oh. Nandito na yung pangalan ko. Angelica's This establishment must issue receipt invoice for each service render sales of good. Hala, may pangalan na ako sa business.
Thank you. Kaya ayun, sana pumunta kayo. Tapos ano, ginagawa din ng tatay ko yung counter. Kasi magka-counter ako. Ako yung, "Yes po, ano pong i-a-avail nila?" Nasaan yun? Excited ako. Kakagawa lang nung ano, eh. Ayan yung tamad at magaling sa umpisa. Alam niyo ba, one last tea, one last tea. Ang sabi sa'kin ni ate, masyado daw ako umaasa sa mga supporters ko, sa mga admins ko. Masyado daw akong nagpapa-baby, masyado daw nila akong bini-baby, ini-spoil and stuff. Masyado na daw akong umaasa, like lahat na lang sa mga supporters, gano'n. So, alam niyo ba yung unang release ko ng Potion? Ako lahat yon. Yun yung alam nila CL na hindi ano, yun yung sinasabi ko sa inyo na ako lahat ang nagtrabaho dun, ako yung kumausap, ako talaga yung nag-process nun, ayun. Kasi nga sabi niya kasi na wag daw akong dumepende sa mga admins. So, hindi ako dumepende. Tapos, talaga ginawa ko talaga yun. Nag Nagre-release ako ng clothing line ng ako mag-isa. Sobrang sobrang ano, sobrang sobrang ano, ano ba yun? Sobrang hirap na hirap ako dun. Not until pumunta sila CL nun. Tapos sabi niya, "Paano mo ibebenta 'to?" Sabi ko, "Hindi ko alam paano ba gagawin 'yan, kailangan pa palang i-compute, kailangan i-compute." Kahit sila hindi nila alam na ano, hindi ko alam yung ginagawa ko kasi hindi ko talaga alam niyo yun, yung ano, the next day na yung ano nun, yung pagre-release ko. The next day na literal. So, hindi ko alam paano siya ipo-post, saan sila mag-o-order. Tapos sabi ko kila CL, "Ayokong tulungan niyo ako." Pero nag-insist na sila kasi nag-compute sila. Sabi nila, ganyan na lang daw. Sabi ko, alam nila 'yan, ayokong humingi ng tulong sa kanila. Ayokong humingi ng tulong talaga. Kasi nga ayokong may masabi yung ibang tao. So, tinry ko talagang mag-isa talaga kahit sobrang hirap na hirap ako. And then, si auntie niyo nag-release ng ano, 'di ba, ng product. Be be admin ko ang admin ko yung ano, nag-produce ng product, admin ko ang gumawa, admin ko ang nag-pack, admin ko ang nag-invoice, admin ko. Like, ah, siya
Kilala niyo kung sino yun? 'Wag akong aasa. Yun. Yun, nagulat ako like, ah, 'wag umasa sa admin. Mm. Bago-bago na ako sa business, hindi ko alam kung ano 'to kasi wala akong official na team na parang mga producer na tutulong sa'kin kung paano, like wala akong team, wala talaga. Um, Basta bara-bara yung nangyari, bara-bara talaga. And then ayun, pati yung picture, wala akong picture, 'di ako nakapag-picture ano, ng kulay white. If napansin niyo yung second second potion, yung black dun, meron na akong picture nun, which is nag-picture na ako sa Japan pa lang. Pero yung white hindi ko nadala. And then, taranta na ako kasi oras na para ano, para i-release yun, 'di ba? Nag-ano, naghihingi akong favor kay ante, sabi ko, "Puwedeng ano, suotin mo 'to, picturan lang kita," gano'n. Kasi picturan lang kita. Tapos sabi niya, "Hindi, ikaw na lang kasi ikaw dapat ang model diyan, ikaw na lang." Tapos sabi ko, "Sige na, picture lang 'yan, picture lang." Sabi kong gano'n, sabi ayaw talaga. That's why ako yung nandun sa picture, ta's nakatakip ang mukha ko, nakatakip yung mukha ko. Ta's sabi niya, ako na lang magpi-picture sa'yo." Sabi ko, "Wag na lang." So, pinicturan ko yung sarili ko, pumunta ako dun sa kinuha ko yung ring light, pinicturan ko yung sarili ko. Kaya nakatakip yung mukha ko kasi bad trip ako dun, mangiyak-ngiyak pa ako dun. Kaya ano, 'di ba, nakatakip siya. Tapos nung na-release yung potion, nag nag-support ba siya? Nag-post ba siya? May nakita ba kayo? 'Di ba? Nawalan akong gana nun, nawalan akong gana. Pero tinuloy ko pa rin kahit gano'n. Now tell me, if tanungin niyo ako ngayon, bakit gano'n si Angge? Ba't naging gano'n si Angge? Ba't nagawa ni Angge yun? Thank you. Naghihintay ako na ano siya nun, na mag-post man lang, gano'n. Tapos, it's just funny kasi sinasabi nila na competitive ako when it comes to her. But it's the opposite. Very opposite. Yung ano, Aurora Fest, may ano siya, may event siya dun, 'di ba? Yung ano, sapatos. Nag-trend yun, nag-trend, nag-trend yun. And I was so proud sa kanya. Actually, umalis sila nun, eh, umalis sila. Silang mga influencers kasama yung boss, naiwan kami sa Aurora. Alam nila si yan. Naiwan kami dun. Umupo kami sa damuhan, naghihintay sa kanila. Tapos, may picture ako ng Sanmig, background Sanmig. Tapos pinost ko yun, 'di ba? Then, ayan, sabi nila CL, "Uy, tara ipa-trend natin 'to, gano'n, gano'n, para ano, para
para ano, malay mo makuha ka din dito, ganyan, ganyan. Kasi nag-trending kasi, eh, 'di ba? And then sabi ko kila CL, sinabi ko sa kanila, "CL 'wag, hayaan niyo na, bigay niyo na ano, ibigay na natin 'to sa kanya, itong araw na 'to, sa kanya na muna, focus tayo sa kanya." 'Di ba CL? 'Di ba inaano niyo na pinipilit niyo ako nun 'di ba? Pinipilit niyo ako, "Hindi sa Globe, try natin sa Globe, sa Sunmay." Pinipilit nila ako, sabi ko, "Wag, kasi araw 'to ni ano, ibigay natin 'to sa kanya." Eh, kaso pina-trend pa rin, pina-trend pa rin, nag-trending, nag-trending. Si auntie niyo galit na galit sa akin, ang insensitive daw, galit na galit sa'kin. Galit, galit, galit. Tas sabi ko, "Ha? Hindi, pinigilan ko sila, pinagbawalan ko sila na sa'yo na lang, na 'wag na lang 'wag na ako, pinagbawalan ko sila, bakit sa'kin siya nagagalit?" Like ang insensitive daw natin. Kaya nag-tweet din ako dun 'di ba, sabi ko, "Guys, 'wag niyo na akong ipa-trend sa kahit ano." Nag-tweet ka ba nun? Oo, pinigilan ko talaga yung mga tao kasi pina-trend niyo. Tapos sasabihin niyo competitive ako. Alam niyo ba before Aurora Fest dapat maaano ako, ma-a-admit ako sa ospital. Pero ang sabi ko, "Hindi, may Aurora." Gusto kong samahan yung isa dahil pangarap niya yung brand na yun. 'Di niyo alam yun. Yun yung ano, ML, ano yun, ano yun, dun na ako nagpatakbo kila Boss AE na dalhin ako sa emergency kasi nga nagsusuka-suka na ako. Alam nila boss 'yan, sila ano, Dana, alam 'yan. Eh, tapos nun, ayun sabi ko, "Wag na lang sabihin kay ano, 'wag sasabihin." Pero yung totoo talaga niyan kailangan akong ma-admit, kasi kailangan akong maano, ma-check ng psychiatrist. Pero sabi ko, "Hindi po kasi may ganap, may kailangan akong gawin." At iniisip ko yung pangarap na brand nung isa. Kasi ayoko siyang hayaan pumunta dun ng siya lang. Gusto ko siyang suportahan. Tapos ano nun, um, nagtampo pa ako nun sa kanya kasi ang tagal ko siyang hinintay. Para kaming tanga-tanga dun sa damuhan, kumakain kami dun. Pormadong-pormado ako tapos kumakain kami dun sa sa grass. And then pagbalik nila ay nagpaalam siya sa'kin, sabi niya baka daw magba-bar sila after nung event, like, eh, hindi ako puwedeng kasama kasi nga sila lang. Tas nun nagtampo ako sa kanya nun, parang pero hindi naman natuloy. And then nun, nandun na kami sa ano, sa Aurora, bigla kaming
nilapitan nung isang boss sabi niya, "Uy, isama namin kayo sa ano, sa LGBT campaign. Kayong dalawa ng partner mo," sabi niya. Hoy, hindi ko pa sasabihin yun, yung ano, hindi pa, 'wag na muna. Grabe yun. 'Wag muna. Mangbibitin muna ako. Basta ayun, yun yung kwento dun. I was never competitive, guys, kasi kung competitive ako, hi alam niyo, may sabi sa trend, 'di ba, wala akong trabaho. May trabaho ako pero ano, part-time, literal. Stream-stream lang, sobrang hina ng kita ko nun, sobrang hina talaga. Yung mga perang pumapasok sa'kin sobrang baba, naninibago ako. So, since hindi pa ako nakakahanap ng maayos na trabaho, parang okey lang sa'kin kahit wala akong trabaho, masamahan ko lang siya sa mga events, sa mga shoot, mahatid ko lang siya, and then sasabihin niyo competitive ako. Yung ako nga yung in-invite ng inspi, siya yung nilagay kong +1 ko pero ayaw niya. Sabi niya iba na lang daw. First time kong ma-invite sa event, tas sabi niya iba na lang, sabi niya. Iba na lang, ayaw niya. So, hindi na ako tumuloy. Kasi first time ko yun, first time ko lagi ko sinasabi kasi sa kanya, "Sana one day hindi na ako +1 mo, sanang tayong dalawa din," gano'n. "Sana hindi na ako +1 next time." Kasi nga hindi naman talaga ako mapatok sa events. Ano, kailan mo na naman bayad ang events. Tapos, for the first time, may nag-invite sa'kin na event, nandun yung mga ibang influencer. Tapos ano, parang sinasabi niya na hindi naman daw gano'n kasikat yung or matagal na daw yung brand na yun, hindi naman parang gano'n. Inspi, yun. Kasama dapat ako sa event dun, 'di ba? Kaso 'di ako nakatuloy kasi nga ayun, kaya ayun. Umalis na din kasi siya nun sa condo kaya hindi ko na lang siya ano, pero ang tagal ko kasing inano yun talaga, sabi ko ang tagal ko sinasabi sa kanya, "Ikaw yung +1 ko," gano'n. Tapos ayun, hiyang-hiya tuloy ako sa hiyang-hiya tuloy ako kasi nakalista na yung pangalan namin, eh. Tas ayun, 'di ba? Saklap. Yung sa clothing brand, grabe yun. Gulat talaga ako, tinanong ko siya, sabi ko, "Bayad 'yan?" Sabi ko gano'n kasi ang tagal ko ng gustong makuha dun sa brand na yun. Kasi nag-reach out sa'kin before yun kaso hindi sila nakapag-reply sa'kin ta's nung pinadalahan siya, "Hala, kinuha ka ng brand na 'yan?" Ta's sabi niya, "Oo," sabi niya gano'n. Ta's sabi ko, "Bayad 'yan?" Sabi niya, "Oo," sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, "Hala, shala," gano'n parang
Sabi ko pa sa kanya, "Pangarap ko 'yan, eh, buti na lang ikaw yung kinuha." Sabi kong gano'n. Tapos pinipicture-picturean ko siya, ang ganda," sabi kong gano'n. Tapos nung nakita ko sa phone na inopen ko yung conversation, wala namang payment transaction. Tapos yung isang nagtatrabaho dun tinanong ko, "Bayad ba yung ano, yung brand na ano?" Sabi niya, "Ha? Hindi naman binabayaran yun, unless model ka talaga." Diyos ko po, nahiya ako. Lobat na ako, eh, buwisit kayo, eh. Tas ayun, sinungaling. Hindi, sinasabi niyo sinungaling ako. Uy, alam niyo, umaga na ako natutulog ngayon. Gusto ko ng ano, pandesal yung may pipot, pipot, pipot. Kamusta kayo? Kamusta ang mga tea? Cover up. Alam niyo, hindi naman magpapa-cover up ng totoo yun kung hindi ko siya nahuli. Pero yun lang muna. Sarap ng almusal. Nahuli naman pala. Alam niyo yung sa Spotify? Alam niyo ano yung kinasakit ng loob ko dun? Hindi lang isang beses. Kaya yun, manahimik kayo. Wag, 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 wag. And may Spotify din ako pero grabe ang pagsisinungaling niya nun. Sabi niya, random, naka-shuffle daw yun. May shuffle bang ulit-ulit? Ginawa akong bobo. Ginawa akong bobo sa Spotify. Ay, naku.
Sorry kung pinapalo kita, Trixie. Deserve mo din kasi, buwisit ka eh. Kakaibang saya ang aking nadama. Kahit ipilit pa, ayoko sa iba. Kantahin ko nga yun. Hala, kantahin ko yun. Trixie, kakaibang saya ang aking oh, ayaw niya. Ayaw, diwag. Trixie, ay. Diba, pakinggan mo ako. Kakaibang saya ang aking... Trixie, ulit. 1, 2, 3. Kakaibang saya. Ano? Kakaibang... Wag na nga. Yung hindi. Oo, sinabi niya yun. Sinabi niya yun sa akin. Kahit sa ibang mga sisi, sinabi niya, hindi daw sisikat yung ex niya kung hindi dahil sa kanya. Alam niya yun. Sabi, sumikat lang daw nung naging magjowa sila. Tapos ngayon siya naman yung sinasabihan na ganun. Galit na galit. Grabe. Kaya nga nagugulat ako eh. Oo, tapos yung yung 2 to 3 hours na sinasabi niyo. Tinanong ko yan sa kanya, sabi niya, "Huh? Wala naman kaming ganong ganap ah. Walang ganong ganap," sabi pa niya sa akin nun. Wala namang ganong ganap eh, sabi niya. Natatawa pa siya nun. Tapos nung basta, wag mo na ngayon. Sabi niya, ewan ko dun, wala namang ganong ganap ah. Wala naman kaming ganong ganap. Wala naman pala eh. Loving her feels like hell. Yes. Yes. Pixie. Grabe, no? Ang dami niyang paninira sa akin about dun sa ex niya. Kaya nga, nakakatawa eh. Basta liberated ako. Sobrang naughty kong tao, pero not to the point na
ikakalat ko sa buong mundo about my sex life. Hoy, Kate. Sarang eh. Ba't ka pagising? Pati sa admins kinakwento eh. Tingnan niyo yung balat ko. Sobrang dami kong breakout. Alam niyo, ngayon lang ako nagka-pimples ng madami. Yan o, kita niyo yung texture. Yan, sa noo ko. May filter kasi. Is nagtatanong kayo sa mga dogs. Sinabi ko sa kanya, magbigay ka pa rin ng budget. Kasi, yun, magbigay pa rin ng budget. Kasi, amin to eh. Sabi niya, sige daw. Tinanong ko, magkano ang budget para sa aso? Sabi niya, ewan. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga dog food. Tapos, pina-vaccine ko tong maliit. Pinakita ko sa kanya yung, pinaano ko din. Pina-groom ko yung mga dogs. Tapos, sinend ko sa kanya yung total. Hindi pinansin. So, ayun. Ako po ang gumagastos sa mga aso. Ako po. Tapos, ang sabi naman niya na hindi pa niya makukuha yung mga dogs kasi daw po ay pinapagawa yung bahay nila. Pero, ang nalaman ko, meron siyang bagong place. Yun ang sabi sa akin. So, di ko alam. Tapos, sabi ko sa kanya, dadalhin ko yung mga aso sa Pampanga. Kung gusto mong silang hiramin, make an effort. Tapos sabi niya, hindi ba pwedeng mag-meet halfway? Oo, nak, naiintindihan ko. Hayaan niyo na. Tapos ayun, di ko lang magets anong sinasabing pinapagawa kasi yung bahay. Pero meron naman pala siyang bagong place. Oo, tanggapin niyo na lang. Trixie. So, ano yun? Aalagaan ng aso, di nga makapagsustento. Tatlo iniwan Pero okay lang, no? Okay lang, no? Mm-mm. Okay lang yan. Okay lang yan. Huwag mo na masyado isipin. Hindi na siya babalik. Bago lang hininga mo. Hoy, maliit. Ito pumapangit na. Malapit na to. Malapit ng ano to.
Hoy, Kate. Alam mo ba, Kate? Pwede ba, kid? Shh. Naalala ko yung may pinag-aralan nga pero ganyan naman yung ugali. At least may pinag-aralan. Dito ka. Dito. Dito. Hindi. Dito ka. Punta ka dito. Huwag kang gumaganyan. Hindi. Tama na. Gaji. Love mo ako. Love mo ako, diba? Ano? 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 Natatawa talaga ako dun sa yung sa respeto sa pamilya. Putik yan. Don't do something that you don't want to happen to you. Like, girl. Even your supporters disrespected my mom. My whole family, we were humiliated. Kung alam mo lang. Damage din yun sa family na. Ano ba? Diba? Shh! Kaya ayun. Respect if you want respect. It's very simple. Respect if you want respect. Thank you, right? Never. Grabe, never. Thank you, Kate. Spender ka. Thank you, Kate. Tapos, nakita ko dun sa Facebook, the way they mock, ayun, kung paano sila magpari-parinig dun. Gosh. Thank you, user. Ikaw pa nga, kotse mo pa nga gamit nung nagpa-check up yung papa. Ay guys, no, hindi ko isusumbat yun. Yung papa niya, sobrang bait sa akin nun. Hindi ko kasi alam kung alam niya yung mga nangyayari, pero yung papa niya sobrang bait sa akin. Never kong isusumbat yun. I was so happy to help.
her family, especially yung tatay niya. Sobrang sobrang ano, ayos ng tatay niya sa'kin. Kahit binlock ako ni ante sa account ng tatay niya para hindi ko alam, binlock ako. Pero ang sinasabi kasi niya sa thread or sa mga tao na galit na yung papa niya. Pero nung nakausap namin yung ate niya, ang sabi ng ate niya, hindi naman daw galit ang papa niya dahil wala naman daw siyang alam sa nangyayari. So nagugulat ako, ano ba ang totoo? Kasi sabi ko, pumunta kasi ako sa kanila formally to say sorry sa family niya kasama ang nanay ko, to say sorry. Tapos ang sabi ko sa ate niya, "Ate, kakausapin ko po si tito kasi alam ko galit siya sa'kin kasi binlock niya ako." Sabi kong gano'n. Sabi niya, "Ay hindi galit si papa, walang alam si papa." Sabi niyang gano'n. "Walang alam sa nangyayari si papa." Sabi niya. Kaya hindi ko na lang 'di na lang ako humarap kasi ayoko na lang guluhin. Pero kaming dalawa ni mama ko pumunta kami do'n to to formally say sorry. Sorry ako ng sorry. Tapos ayun, gulat ako ano yung sinasabing galit na galit yung papa pero nung ate naman nakausap 'di naman pala alam. So, ayun, thank you. Minaliit daw yung bahay, walang gano'n, walang gano'n. Bakit kami magmamaliit ng bahay? Eh, ako nga nung baby walang diaper, eh. Lampin lang, oo, literal. Sabi pa ni mama ko nilalabahan nila yung lampin. Kaya Kate, take note, maglampin na lang si Luna. Ayan, pinangalanan mo pa Luna. Dapat pinangalanan mo lang na lang siyang Angeline, gano'n, Angeline. Angeline or Angie, gano'n. Angeline, Angelus. Ayan kasi Kate.
Nakakatawa yung mga ano 'no, like itong mga ano na 'to, ang kampon nila si Shishi. Sige be, okey lang 'yan. Kaya niyo 'yan. Alam niyo ba't 'di ako pumapatol sa mga 'yun? Like wala talaga akong ano, like parang okey. Kasi maayos ang pakikisama ko sa mga 'yun. Wala akong ano, wala akong panahon din gano'n. Like go, hate me all you want. Sino ba kayo? Pinakisamahan ko kayo ng maayos. Alam niyo ba, si auntie niyo pinagpi-PM ang mga dati kong solustan. Kaya ayun, nagulat ako kasi galit na galit siya sa mga tao na yun dati. Naman pala, pati yung mga yun, nag-ibang landas. Kaya naman pala, galit na galit ang mga yun sa akin. Kasi naman pala, pinagcha-chat. Kaya naman pala, go be. I-tolerate niyo ang taong hindi marunong maging accountable sa pagkakamali. I-tolerate niyo. Kayo-kayo lang din 'yan. May pa-thread na naman pala siya kanina. Ay naku, nakakapanghinayang si Judith. Huwag kayong manghinayang diyan. Hindi daw cheating 'yan, linyahan ng mga cheater.
May nakita akong ano nun, may nag-send sa'kin na tweet, pinagbibintangan ako dun sa nawawalang gold. Ay, sisisihin pa ako sa pagiging burara. Kaya ko namang bumili ng gano'n. Alam niyo naman dati pa ano 'yan, burara. Alam niyo 'yun, naabutan niyo 'yan. Nawawalan din yung ano, yung gold ko, yung bigay ni ano, ni Gemma, yung cross. Nawawala 'yun. Wala naman akong pinagbibintangan or kahit ano, eh. Pero wag niyo akong pagbintangan mga te, kasi kaya ko pong bumili ng gano'n. Ginawa niyo naman akong gipit na gipit. Porket nabasa niyo yung walang pumapasok na pera, ginawa niyo naman ay, sino nagbabayad ng dati ng kuryente niyo? Yung napanalunan ko. So, technically ako, kasi napanalunan ko yun, eh. Monthly sa condo, yeah. Alam niyo yung ano, bill ko ngayon sa electric, 9K. Ang mahal naman. Kasama na kasi yun sa November, 'di ko kasi nabayaran yung November. 'Di ka pa antok. 6 AM pa ako natutulog, eh. Pero yun, ba-bye. Pahinga na lang din ako. Ingat kayo palagi diyan and don't judge too quickly. Tapos, wow, kanina pa nanonood pala 'to, nakikitsismis. Lalabas ang totoo and lagi kayong magdasal. Magdadasal ako bago matulog. Kaya ayun, magdasal din kayo kasi sobrang laking tulong ng prayer. Yun ang patunay ko, sobrang grabe yung prayer. So, mag-ingat kayo. Good night, ay good morning and pray, yes. Sana nabusog kayo.
Wait, hinihintay ko umalis ang mga ibang stand dito. Ayaw nila umalis, Bakit? Bakit ayaw umalis? Hindi, bakit ayaw umalis ng mga 'to? Nakikita ko kasi. Paalisin muna natin sila guys para ano, may sasabihin pa ako, eh. Ayaw nila umalis. Ay naku. Hoy, hindi talaga. Okey, sige. Thank you for staying. Good night. Ayaw talaga. Okey. Thank you guys for listening. Um, ayun. Ba-bye.